Huwag kang bibili ng battery focus phone kung battery size lang ang tinitingnan mo. Kasi malaking battery is good pero mas importante kung hindi niya sinakripisyo yung display, performance at overall experience. Dito pumapasok ang Realme P4 Power 5G. May 10,001 mAh battery na at kasalukuyang top phone pa sa GSM Arena all-time battery ranking. Pero hindi ibig sabihin na dahil top siya sa battery test, automatic na sulit na agad sa lahat. Kaya sa video na to aalamin natin kung para kanino talaga ang Realme P4 Power 5G at kung mas okay ba to kaysa sa ibang option tulad ng Camon 50 Ultra at Poco X8 Pro. Simulan natin sa pinakamalaking dahilan kung bakit may bumibili ng phone na to, yung 10,001 mAh battery. Sa panahon ngayon, karamihan ng phones nasa 5,000 hanggang 6,500 mAh. Kaya kapag narinig mo yung 10,001, parang power bank na may screen agad yung pumapasok sa isip. Pero ang importante dito, hindi lang malaking numero ang pinag-uusapan natin. Sa battery testing ng GSM Arena, ito mismo ang nag-top sa all-time battery ranking nila. Kaya may actual testing na sumusuporta sa claim na battery monster talaga to. Kung madalas kang bumiyahe or nasa labas buong araw, dito mo agad makikita kung bakit iba ang approach ng phone na to. May 80 watts fast charging din kaya kahit sobrang laki ng battery, hindi ibig sabihin buong araw ka na rin maghihintay sa charging. May 27 watts reverse charging pa kaya pwede rin itong magsilbing emergency power source para sa ibang device. Pero dito ako nagulat, kahit battery ang pinakamalaking selling point nito, hindi naman tinipid ang display. Meron kang 6.8 inch Full HD Plus AMOLED na may 144Hz. Kaya smooth tingnan kapag nagso-social media ka, nanonood ng videos o nagbabrowse. May HDR10 Plus support din at Gorilla Glass 7 eye protection. At sa promo price na 18,500 pesos, magandang bonus na hindi lang battery ang binabayaran mo. Pero eto na yung susunod na tanong. Kapag sobrang focus sa battery ang isang phone, kaya ba nitong makasabay sa performance ng ibang mid-range phones? Gamit nito ang Dimensity 7400 Ultra na may halos 940,000 score. Sa performance level, hindi ito nagkakalayo sa Camon 50 Ultra. Kaya kung daily use, social media at content consumption ang usapan, walang problema dito. Pero maging realistic tayo. Kung gaming ang pinaka-priority mo, mas malakas pa rin ang Poco X8 Pro. Mas mataas kasi ang performance ceiling nun at mas bagay sa buyer na habol ang pinakamataas na graphic settings at frame rates. At dito mo marirealize kung para kanino ba talaga ang Realme P4 Power 5G. Hindi ito para sa gamer na habol ang pinakamalakas na performance para sa presyo niya. Ngayon pag-usapan naman natin ang camera. May 50 megapixel Sony IMX882 na may OIS. Magandang balita to dahil ito rin ang parehong sensor na ginagamit ng Poco X8 Pro. Pero may isang detalye na dapat mong tandaan. Pareho man sila ng sensor, mas malaki naman ang aperture opening ng X8 Pro. Kaya kapag low light photography ang usapan, mas may advantage pa rin ng Poco. Hindi ibig sabihin mahina ang camera ng Realme. Ang ibig sabihin lang, wag mong aasahan na pareho agad ang magiging resulta kahit pareho sila ng sensor. May 8 megapixel ultra-wide camera rin at kaya nitong mag 4K video recording na may OIS at EIS stabilization. Para sa casual photos, videos at content creation, sapat naman ang package na ibinibigay. Android 16 out of the box kasama ang 3 years OS upgrades at 4 years security updates. Dagdag pa rito ang IP69 dust and water resistance na hindi madalas makita sa lahat ng battery focus phone. Pero kahit top battery phone ito ng GSM Arena ranking, may isang dahilan kung bakit hindi ko ito i-recommend sa lahat. Yung timbang at 219 grams, may kabigatan talaga siya. Hindi naman sobrang bigat pero ramdam mo talaga yan lalo na pag nasa bulsa. Kaya final verdict natin, kung gaming ang pinakahabol mo, mas logical tingnan ang X8 Pro. Kung naghahanap ka ng ibang balance option sa segment na to, nandyan din ang Camon 50 Ultra at mas flexible pagdating sa camera dahil may telephoto. Pero kung ang pinaka problema mo ay battery life at sawa ka ng mag-charge, mahirap baliwalain ang Realme. Ang masasabi ko dito, bagay ito sa mga user na kailangan ng pangharabas na phone, lalo na kung madalas kang nasa fieldwork. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.